Ay, vlog na naman mga boss. Magandang hapon ha. Hindi ako makaano rito eh. Dito sa hipag ko. No? Mga friend. Ito na naman ako. Glitching sa ka na naman kasi. Ano ba kasi ginawa mo? Ha? Eto. Ha? Babasahin ko naman to ha. That due to old age and for the love, affection and care I have for our daughter. By this presence, we do hereby waive, relinquish, transfer, and convey all our rights, ownership, possession, interest, and participation over the above said properties, including all improvements found therein and in favor of Miss Grace Chingsay, Filipino legal age, single, and residents of Soyong, Itiagi, Isabela. Taga Silawang ka, no? Ito yung araw ng ano eh. June 27, 2019 at Itiagi, Isabela. Ha? Sabihin na natin na Grace Chingsay. Pinagpalagay na ha? Pinagpalagay na. Na ito'y totoo. Ito ang kwento ha? Ibig mo ba sabihin, Grace Chingsay, na yung tatay mo at saka nanay mo, si Papang saka si Mamang, no? Nirespeto ko pareho yan. Kinawa niya pang kang Grace Chingsay ka, buhok eh. Ha? Buhay pa ba si Papang nitong ginawa mo to? Kailan? Sakit ang ulo ko sa'yo talaga? Oo. Ibig mo sabihin, itong araw na to, June 27, 2019, anong nangyari dito? Niyaya ka ni Papang saka ni Mamang na, anak, tara sa abogado. Siyempre, sagot mo, bakit? Matanda na kami. Ito nakalagay rito that due to old age and for the love. Due to old age ang naging rason mo dito dito sa dokumento na to that due to old age and for the love. Matanda na sila. Siyempre, ang nagyaya nito, si Mamang saka si Papang. Alam nga namang ikaw, na, Papang, Mamang, matanda na kayo. Tara sa abogado. At palipat nyo na lahat sa akin yung ari-arian ninyo. Hindi naman pwedeng ganun, di ba? Sa makatuwid, yung nanay at tatay mo, sa compound na yun, halos lahat kayo, doon kayo nakatira. Sa Silawan, hindi sa Soyong Si Mama lang ang nakalayo, medyo nakalayo, tsaka yung isa. Dahil nakabukod na sila, no? Medyo malayo. Pero hindi naman masyado malayo. Ilang hakbang lang din halos magkakalapit nga kayo. No, Grace Chingsay? Yun ang di ba? Ibig mo sabihin, ganun? Tinawag ka ni Mamang saka ni Papang na tara sa abogado. Bakit? Siyempre, tatanong ka, kung ako, bakit? Bakit, Papang? Tara at matanda na kasi kami. Due to old age, anong gagawin sa abogado? Hindi, dudonate na namin sa iyo lahat ang ari-arian namin. Ganun? Grace Chingsay? Ganun ba? Walang ibang magiging senaryo kung hindi ganun. Kasi, due to old age, dudonate na sa iyo lahat. Lahat-lahat ng iyong ari-arian. Di ba? Yun ay senaryo, Grace Chingsay, Yun ang nakalagay dito That due to old age and for the love at sa pagmamahal sa'yo ni Mamang at saka ni Papang. Ay ibinibigay na sa'yo lahat ang ari-arian nila. Alam mo, depressed talaga yung asawa ko pero natatawa sa ginagawa ko. Totoo. Yun. Yun na mismo, yun lang, yun ang yun na yun wala nang ibang nangyari yun nung June 27, 2019. Yun ang nangyaring senaryo. Na yung tatay at nanay mo, dahil sa matanda na, naisipan na nilang yayain ka na pumunta kayo sa abogado upang magpanotaryo ng deed of donation na ililipat na nila lahat sa iyo ang kanilang ari-arian. Ayan, di ba?
Diba? By this presence, we do hereby waive, relinquish, transfer. Transfer nililipat na sa'yo. And convey all our rights, lahat ng aming karapatan, ownership, possession, interest, and participation over the above said properties, including all improvements found therein unto in favor of Miss Gracing Sai. Gracing Sai ka talaga. Hindi pa uli lahat sa'yo, iha. Unawain mong mabuti itong dokumento kung may maniniwala sa'yo. Yung abogado mo naman, oo. Sabagay, anyway, abogado di ba? Matalo, di bayad ka rin, di ba? Yun yun. Kagaya nung nangyari na dinimanda ninyo yung mga tao na sinasabi ninyo na nagnakaw doon sa grocery ng 1.7 million. Na-dismiss, di ba? Di bayad ka rin sa abogado. Ganun lang yun. Ganyan sa korte, di ba? Yun may mga ano pa doon talagang may mga ebidensya pa kayo doon. Ito, anong ebidensya mo rito? No? Pero alam mo, Gracing Sai, kung ikaw naniniwala sa Diyos, at kung ikaw ay normal ang utak mo, dapat sana, kasi nga itong lahat ng ari-arian na ito, co-owner si Papang. Kasi nga nakapangalan sa inyo lahat ito yung Gracing Sai, registered owner, nakarehistrong may-ari, ibig sabihin sa Tagalog, kayong dalawa ang registered owner, di ba? Itong mga ari-arian na to, itong mga lupain na to, kayong dalawa ang ni Papang, registered owner, di ba? Gracing Sai, single, Benamin Ching Sai, married to Hubita Sing Sai, registered owner. Kayo ang may-ari. Nag-aral ka naman, bakit? Di ba? Ba't hindi ka kasi nagtanong sa abogado kung pwede yan? No? Ngayon, ang kilala kong abogado, ang sinasabi niya, yung kalahati, sa'yo na nga yung kalahati Ngayon yung kalahati, yun ang pagpaparti-partihan ninyo, magkakapatid. Batas yan. Hindi ka pa ba nasihan? Sa'yo na yun sa kalahati. Dapat sana, Gracing Sai, kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, naniniwala ka pa ba sa Diyos o pera na ang ginudiyos mo, bugok? Dapat sana sinabi mo kay Mamang, kung totoo to kung totoo. na ganun nga ang nangyari. Niyaya ka ni Papang at saka ni Mamang na, tara, punta tayo sa abogado. At matanda na kasi kami. Yun, due to old age ibibigay na namin lahat sa'yo. Idudunate na namin lahat sa'yo. Ang ari-arian namin. Dapat ang sagot mo, kung normal kang tao bakit? Dapat ganun. Bakit, Mamang? Huwag mo gawin yan. May mga kapatid ako Tsaka marami naman akong pera. Aanin ko yan, kawawa yung mga kapatid ko. I-share mo na lahat sa kanila yan. Ikaw nga, heirs ka pa sana rito sa kalahati dahil heir ka nga, maghahati. Dapat sana, at saka yung share ko dyan, ibigay mo na rin sa kanila, hati-hatiin na natin sa kanila, sa mga kapatid ko. Ganda sana. No? Ganon sana kung makadiyos ka. Wala, nagulat na lang kami. Inaangkin mo lahat. Kasopangan yan. Kasalanan sa Panginoon yan. Dasal ka pa ng dasal. Ganon sana ang ginawa mo. Ang kaso iba nga. Pineke mo yung pirma ng tatay mo. Pati yung deed of donation dito kay Crisnel Ching Sai. Ganon din ang nangyari ba dito? Paano nangyari kay Crisnel Ching Sai? Sabi mo kay... Ano sinabi mo? Paboritong pangpangkin. Ganon ba? Pero hindi papayag yung tatay mo. Hindi man bobo yung tatay mo
May utak yun, nag-aral nga eh. Sabi nyo nga, naging teacher pa, di ba? Alam niya ang tama, alam niya ang mali. Oh. Mo talaga. Ginagawa mo masama yung mga magulang mo eh. Ginagawa mo silang tanga sa harap ng maraming tao sa korte. Titistigo ka pa ron at sasabihin mo, under oath ka ha. Loko-loko to. Bakit? Malakas ka ba sa korte? Ano sabi mo sa korte? Lahat yan ay pera ko ang binili. Eto na naman tayo, Gracing Sai. Paano na, bakit may nagtanong eh. Abogado mo ba nagtanong? O yung abogado ko? Hindi ko alam. Bakit nasama yung tatay mo dyan sa mga properties na yan? Ba't nakasama yung pangalan ng tatay mo dyan? Kung ikaw lang ang bumili niyan. Ang isinagot mo, kasi yung tatay ko nakiusap sa akin na isama ko yung pangalan niya. Walang ganon. Pwede siguro yung bagong panganak, baka maniwala pa. Pero yung korte, hindi. Imposible yan, ha? Tayo, kasi hindi ka kasi naging magulang, wala ka kasing anak eh. Ang magulang, nasisiyahan na sila na makita yung buhay ng kanilang mga anak na maayos. Hanggat may magagawa yung magulang, itutulungan nila yung kanilang mga anak. Hanggang kaya nila. Hanggang sila ay nabubuhay. Anak nga yan eh. Nagaya ko, oh. Wala pa akong anak na hiningan ko. Wala. Nagtatrabaho sila, pero wala akong pakialam sa kinikita nyo. Nyo na yan. Sige, magsikap kayo. Ganun lang. Pero yung sabihin mo, meron akong anak na bibili ng property, sasabihin ko sa anak ko na, uy, nak, sama mo naman yung pangalan ko dyan sa mga binili mong lupain. Walang ganun. Yun ang sinasabi mo sa korte, bugok. Komo, sabi mo, komo, matampuhin ang tatay mo, kaya pumayag ka na masama yung pangalan niya sa binili mong mga ari-arian, including all properties, mga bodega, nakalagay doon yung pangalan ng tatay mo, co-owner. Pati pera sa bangko. In-ordering kayo ng tatay mo. Nakita ko yung cheque niyan eh. Oo. Nakita ko. Benjamin Chingsay, Grace Chingsay. Benjamin Chingsay, N-or nga, oo. Yung cheque ninyo sa bangko. Kaya si Papa nga nag-withdraw eh. Kung minsan nakakasabay ko eh. Nag-withdraw siya eh. Oo. No? Walang ganyan. Yung idinidiin mo, walang ganyan. Pwede pa siguro. Alagaan ko yung magulang ko. Pero, other way around na ano, ito. Kunyari talagang napakayaman mo. Pakayaman mo ha. Parang Manny Pacquiao, ganyan. No? Di ba, mayaman si Pacquiao. Pero never na sinabi ni Dionisio Pacquiao na, anak, sama mo naman yung pangalan ko dyan sa mansyon na nabili mo. Gago to. Ang gagawin ni Manny Pacquiao, bibilan niya yung magulang niya ng bahay at saka lupa. Nakapangalan sa kanila. Oo, ganun. Pero sabihin mo, sasama yung pangalan niya doon sa bahay at lupa. Magulo. Hindi pwedeng ganun. Gracing sa'yo naman. Ikaw talaga? Kung mawala ka na dyan sa demonyong lumulukob sa iyong pagkatao, pera lang yan. Hindi mo yan madadala. Sabi ko sa'yo eh, ba? May sakit si mama. Nadidepress pa sa kahayupan na ginawa. Ay nako. Bidje! Judge yung biyanan mo, di ba? Ba't hindi mo tanungin kung pwede itong ginagawa ninyo? Nakakampi ka pa eh. Tsaka yung sinasabi mo na ikaw ang nagpaunlad ng negosyo,
Malaking kabaliwan na naman yan. Kahera ka lang eh. Buy and sell ng mais na yan, mahirap yan. Isang nakatulong sa inyo, sa totoo, sa pag-asenso ninyo, yung Marcial, tsaka yung Anthony, kasi siya lang nasa field. Oo. At ba't di ko alam yan, trabaho ko yan eh. Kaya lang, yun nga, wala akong nakuhang makapagtiwalaan tao. Nananakawan ako noong mga panahong namimili pa ako. Oo. Tsaka hindi naman ako napakaraming pera nang dumating dito sa Itiagi. Hindi. Oh, ano lang, hiram, may puhunan, o pag hiram, ganun din naman kayo noong una eh. Nanghihiram lang kayo kay Leoncio eh, kay Mayor, di ba? O, hiram bayad, hakot yung produkto, ganun lang naman na style eh. Hindi naman. Oh, pero kung nagkaroon ako ng Marcial at saka Anthony na nagmalasakit sa akin sa field, baka nauna pa ako sa iyo eh. Oh, di ba? Ganyan ka ba? Clear ka pa lang eh. Nagmamais na ako. Ining. Ha? Kaya alam ko. Tapos sasabihin mo na ikaw nagpaunlad ng negosyo. Marami akong mga kaibigang mga mayayaman na nagsibagsak. Bakit? Hindi nila na-manage eh. Buti nga ako eh. Hindi pa ako dumapa ng totoo. Yung ibang mga kaibigan ko, halos pati mga bahay lupa nila, nagkabenta-benta sila, talagang nagkarimari-mata sila, naubos. Oo. Hindi nila alam ang ginawa nila. Oo. Sa akin naman, diskarte tayo. Kaya lang, pinabayaan ninyo siya eh. Doon sa lupa sa tapat. Dapat kung ibinigay ninyo yung para sa kanya, nakuha namin yun eh. Laking bagay sa amin nung Grace Chingsay. Pinagbibilaran namin ng mais yun eh. Pinasimento ko pa yun, di ba? Pinatambakan ko, 1,000 inubos ko sa lupa sa tapat. Ni piso. Walang bumalik sa gastos namin doon. Dahil nga pinabayaan mo. Oh, pero pangako mo kay mama nung nasa ospital kayo, sabi ni mama nung dumating dito sa bahay, gabi. Pasan niya. Bibilin daw ni Manang Grace ang lupa sa tapat kung sakasakaling hindi natin kakayanin at magagamit sa atin. Akala ko mabuti. Wala eh. Nasaktan si mama doon, Grace sa ginawa mo. Di mo naman pera bibili eh. Ano niya yun? Yung parang mana niya sa kanyang magulang. Buti pa yung Boy Chingsay. O, taragis yung Boy Chingsay. Sarap ng buhay ni Boy Chingsay. Ha? Grocery, hardware. Pinatayuan nyo, no? Sobra, ano? Instant millionaire talaga. Oo. Laki ng tinulong sa inyo nito sa itong kapatid nyo na to. Oo, tsaka walang ginawang masama sa inyo to. Para gawin nyo yan sa kanya. Yun sana ang ginawa mo. Ha? Kung totoo, pero hindi mga totoo yan, hindi gagawin ni Papang yan na idodonate lahat sa'yo. Hindi niya gagawin yan. Hindi siya bobo. Kaya nga pineke mo yung mga firma rito. Pineke mo. Maski na sinong gago sumuri nito. Dapat to pa NBI to eh. Pinalsipika mo eh. Yung dokumento. Oo, ang layo. Tapos sasabihin mo sa korte, nanghinginig si tatay mo, kaya kayo doon naging pirma. Walang maniniwala sa yung ganyan. Oo. Maski anong tingin ko eh, lalayo talaga. Oh. Ang layo. 2 pirmang sobrang lalayo. Lalong-lalo na yung deed of donation na ginawa mo dyan kay Crisnel Nagunggong na yan. Isang gagot kalate. No? Nag-aral din yan. Matalino yan, batang. Hindi na. Pero pabor na pabor sa kanya, di ba? May instant millionaire si Kupal di ba? Oo. Grace, ayusin mo to bago magpasko. Magandang magpasko. Tsaka yun, maganda yung papanaw ka sa mundo na wala kang dala-dala kung saan ka man mapupunta. Oo. Ako sa akin, makita ko lang maayos na sila. Pwede na akong umalis dito. Tagal-tagal ko na rito sa lupa. 67 years na ba naman ako rito? At least nakapagpabahay ako ha. Nagkaroon kami ng
Oo, pero hindi pa akin lahat ito dahil nga may kapatid ako na kailangang ibigay ko yung share niya. Dalawa lang kami ha. Oh, sa akin na namatay ang nanay ko. Lahat, sakit, lahat. Ako lahat ang gumasto. Hanggang sa hindi naman lahat ng ano yan. Pati libing niya maganda. Oh, di ba? Oh. Gastos ko lahat 'yon. Hindi ako umasa sa kapatid ko. Oh, pero hindi ko sinwapang to. Hindi ko sinwapang tong ari-arian ng nanay ko, maski nakokonti. Ganun sana. Kasi takot ako sa Diyos eh. Tsaka kawawa naman yung kapatid ko kung sakasakaling gagawin ko yun. Hindi kagaya mo, may konsensya ka pa ba? Ha? Grace Sai? Nulit ko, yun sanang ginawa mo. Yun naman ang ginagawa ng matino utak. Ito yung pamamanas eh. Tsaka yung rason mo, no? Ikaw ang bumili lahat. Tsaka kumuha pera. Ha? Bata ka pa, negosyante na yung mga magulang mo. Nag-aaral ka pa lang. Nag-aaral ka pa lang. Siya kumuha ng pampaaral magulang mo kung ikaw napakarami mong pera. Oh. Sa bahay ko kayo nakatiri. Oh. Siyempre, si Papang, bigay sa inyo matrikula. Ba't di ko alam? Inobya ko nga yung si Mama. Oh. Alam ko kung ano kayo. Buti sana kung hindi. Oh. Grace Sai, mais ka. Oh. Sipin mo ha. Kabait ko sa'yo eh. Ba't ba naisip mo kasi kahayupan na yan? Ha? Ang bait ko sa inyo. Taon-taon iniimbita ko kayo dito sa bahay ko. Wala akong kamalay-malay na wawalang yain mo yung kapatid mo. Wala naman. Buti sana kung alaga yan. Kung hindi ko lang alaga yan baka wala na sa mundo yan Diabetic yan, kailangan nakamonitor ang sugar niyan. Oh. Lahat yan, blood pressure niya nakamonitor. To, bumili ako. Baka kala mo, yan anong tawag nito? Omron yan. Pag nahilo siya, BP agad. Automatic, putang ina. Tapos gago ka talaga. Masaya pa rin kami, totoo. Kasi nakakain pa rin naman namin, gusto namin kainin Alam mo naman ako Grace Sai, hindi basta-basta kinakain namin dito. Hindi sayabang yan. Hindi sayabang yan. Alam mo yan. Bichi. Umayos kayo. Hindi pa uli ang lahat. Mga magpipinsan, nagkagalit-galit dahil sa katangahan mo, gago. Sa halip na sana ikaw, marami kang pera, sana, binigay mo sa mga kapatid mo. Wala kang pakialam kung bumagsak sila, wala ka. At least wala kang cargo na ibigay mo para sa kanila. Hindi yung kung sino gusto mong bigyan. Bagay nabanggit sa akin ng anak ni Bichi yan. Pero hindi ako nawala Dahil yun nga ang plano. Ang pagbibigyan nyo lang ng kayamanan, bibigyan ninyo ng mana, yung deserving. Gago to. Anong deserving? Ibig mo sabihin si Boy Sai deserving? Yan ang pinaka-deserving para sa'yo? Bugok ka kung yan ang pinaka-deserving na bigyan mo ng kayamanan. Napakalaki mong sira ulo. Kaya pati yung kabit niya, nagkaroon pa ng bahay, house and lot sa Santiago Nakakita ni Popoy daw, maganda-ganda, malaki lang, mahal ang lupa sa Santiago, baka kala mo. Oo. Ha? Nakakuha naman kabit nung lano ang binatbat. Ha? Instant yan hindi na malinis na babae. Ha? Gising sa'yo. Alam mo, ayoko na lang magsalita Basta pa ulit-ulit ako, dumating ako sa buhay ninyo, wala kayo. Tira kayo sa bahay namin. Nag-asawa kami nito,
May piso, walang laman ng bulsa na itong asawa ko. Wala. Paulit-ulit ha. Hindi kami lumapit sa inyo. Hindi kami nakilamon sa inyo. Binuhay ko to. Oo. Nabuhay kami ng hindi kami umasa sa inyo. Igaya na iba dyan, putik yan. Aasa-asawa tapos titira sa bahay ng asawa niya. Makikilamon. Hindi ako ganun. Hindi makapal ang mukha ko. Baka kagago to. Di ba? Nabawasan kayo. Sa kahirapan ninyo ha, nung kinuha ko siya, nabawasan kayo ng isang pag-aaralin at isang pakakainin. Lumuwag ang buhay ninyo. Sabay-sabay kayo nag-aaral eh. Oh, ilan ba kayo? Nene. Ikaw, si Mama, si Betchy, 5. O, yung pa nag-aaral dito sa probinsya. O, ano lang ba naman trabaho ng tatay mo? Budigero. Di ba? O. Yun lang kayo. Bago ako umalis sa Saudi, pinakuha kita, Betchy. Lumuwag na naman buhay nyo. Ba? Kaya huwag mo sinasabing walang naitulong sa inyo to. Sa pag-asenso ninyo. Itong Bompin, walang ganun ha. Lumuwag ang buhay nyo nung ako ang dumating sa buhay nyo. Sasangkapin nyo at hindi, lumuwag kayo. Grace Chingsay, huwag kang tatanga-tanga. Isipin mo ha. 2 taon ka sa akin, Betchy. Wala ka naman sigurong masasabi. Hindi ka naman tanga kung hindi sana maganda pinakita sa inyo ni Manang Bompin mo eh. Sana lumayas ka sa bahay namin, di ba? Nakatira ka sa bahay namin, libre ha. Ang hirap kaya ng mangupahan sa Maynila, lalo na kung ikaw isang kokorya-korya na nagpapaaral, di ba? Yun yung Betchy, mag-isip ka rin, Betchy. Bagkus doon, nung nandun ako sa Saudi, lahat ng pera pinapadala ko sa kanya. Padala ako ng padala. Kasi nga maano ko eh. Hindi ako tutulog-tulog sa Arabia. No? Magaling ako sa diskarte. Kaya nagugulat yung manang mo, di ba? Kung magpadala ako, wala sa oras eh. Hindi gaya ng mga ibang nagtatrabaho doon. Buwan-buwan lang kung magpadala ako, hindi. Kung minsan, sa loob na 1 buwan, 2 beses eh. Kagugulat siya. Anong pa? Hindi ko na, di ba? Ganun. Kaya noon yun, nakakuha pa kayo ng bangko na walang collateral at walang interest. 2 taon yun. Hanggang dumating ako rito sa Pilipinas. Yan ang kwento. Grace Chingsay. Di ba alam yan? Kung di mo alam yan, tanong mo kay Betchy, alam niya yan. Hindi kayo pinabayaan ni Bompin. Walang luwas ng Maynila si tatay mo na hindi walang makukuhang pera. Yan ang istorya. Come to the point. Sabi nga ng tatay ko, nung nabubuhay pa, Nak, huwag kang padala ng padala rito sa asawa mo, sabi niya. Hindi namin alam kung ano, dahil yung biyanan mo punta ng punta rito, parang nanghihiram ng pera. Hindi kami nakikialam doon sa pera na pinadadala mo, sabi ng tatay ko. Sabi ko naman sa tatay ko, huwag niyong pakikialaman yung pinadadala ko kay Bompin dyan. Pagdating ko, mag-uusap kami. Ganun lang ako magsalita eh. Hayaan niyo siya. Yun nga, pero sinabi na sa akin ni Mama na, Pa, umihiram si Papang. Pahiram mo. Walang kagatol-gatol. Wala ka namang gasto sa bahay namin eh. Kung meron, pahiram mo. Ba? Come to the point nga, binenta yung bahay na bulok na bahay niyo, tinitiruy ka ng bahay niyo, binili pa ni Bompin eh. Nagkasanla-sanla pa siya eh. Dahil kulang yung pinadala ko eh. May malaki pa pera nung araw eh. Bagay, Chingsay. Bago na bayaran nung sinasabi mong si Kupal, yung si Boy na yan. 2 buwan pa, 3, sabi ni Mama. Bago na ibayad yung kalahati doon sa pagkakabili doon sa lupa.
Kabait na Bompin sa inyo, Grace Chingsay. Yung magsalita ako, di ba? Sabi nga ni Joseph, totoo sinasabi mo ito, sabi niya. Dahil constant yung ano mo, salita mo. Oh. Mahirap magsinungaling, tatanga-tanga to. Buti nga yung abogado ko, hindi ka pa dinidiinan eh. Totoo lang eh. Oo. Hindi ka dinidiinan ng ano eh. Ng talagang diin na tanong eh. Oo. Pero to, sana makarating sa'yo to. Para mag-isip ka na. Mag-isip ka na, mag-usap na kayo. Patawag mo siya dyan. Oo. Yung kapatid mo, patawag mo, usap kayo. Humingi kang tawad. Ang kalaking ka. Perwisyo yung ginawa mo sa kanya. Paano na lang kung wala akong ano? Magastos yung sakit niya, tanga-tanga nito. Oh. Grabe to. Kaya pala, pag nagkakasakit sila, papang, si mamang, hindi nila nalalaman. Yung pala, putang na, may plano kang sama pala yung pinaplano mo. Nalalaman pa namin doon sa mga boy mo rito na pag may bumibili rito mga taga-bilad eh. Oh, sabi ko, kamusta si Papang? Kasi hindi na pupunta masyado asawa ko dyan eh. Hindi naman siya kasi ganun. Hindi siya kagaya ng mga iba dyan na sip-sip. Punta ng punta sa inyo. Eh, hindi. Pumunta ba sa inyo? Dumaing ba sa inyo? Ngayon lang dumaing nung binebenta nga yung lupa sa tapat. Hindi mo pa binigay yung para sa kanya at nang nabili niya sana yan. Alam mo yan. Mahalaga sa amin yung lupa na yan. Nabayaan mo. No? Pinaasa mo pa. Sabi mo, ikaw bibili ha. Pala, wala. No? Yun lang yan, Grace Chingsay. Ha? Hindi pa huli lahat sa'yo. No? At katarantaduhan yung iniisip mo. Walang magulang na ang kapal, pinalalabas mo, ang kapal naman ng mukha ng tatay mo. Nak, sama mo naman ako sa mga nabibili mo dyan. Sama mo yung pangalan ko sa mga bodega na yan. Sama mo yung pangalan ko dyan. Nako-owner ako niyan, mga bodegang malalaki na yan. At yan lupain na yan, sama mo yung pangalan ko dyan, nako-owner ako. Walang ganun. Walang ganun. Maniwala ka, walang ganun. At walang ganyan din na magulang na ibibigay lahat idodonate lahat yung ari-arian nila sa pinakamayaman, walang asawa, walang anak. Walang ganun. Mag-isip ka nga. Wala ka bang matigas-tigas na bagay dyan? Tuktukin mo yung ulo mo kung kailan ka. O kaya yun nga, paulit-ulit, no? Punta ka simbahan. Magpabindisyon ka doon sa pare kay Father Simangan. Kilala ako ni Father Simangan. Oh. Maski hindi ako pala simba, pero alam ni Father Simangan ang ugali ko. Dahil si Father Simangan, nag-aaral pa lang, kaibigan, yung tuwin niyan, kumpare ko, yung pinaka-head ng pari dito ngayon. Kilala mo? Hindi mo kilala si Father Simangan. Maligo ka kaya na holy water para mawala yung demonyong sumasanib sa katawan mo. Grace Chingsay. Mabait ito mga friend sa totoo lang. Ewan kung anong nangyari rito sa kahipag ko na to. Oo, sinong? Ay naku, Grace Chingsay. Sige na. Siguro baka na to. Huling vlog ko na sa'yo to. Sana magising ka na ba? Babaeng to. Paulit-ulit. Magbigay ka ng isang kasalanan sa'yo ni Bompin, itong asawa ko. Isang kasalanan, isa lang. Bilang kapatid, iyon na lahat yan. Simple, di ba? Hindi naman mahirap yung inihingi ko sa'yo. Isang kasalanan lang. At tanungin mo rin yung nanay mo kung meron silang naibigay na ginhawa rito mula nang naging tao. Isa lang din. Isang ginhawa ha. Nabila nila ng magandang damit, ganyan. Isa lang. Inyo na rin lahat yan. At paulit-ulit, ako,
isang kasalanan ko sa inyo, nilalahat ko na kayo. Inyo na rin lahat yan. Tangina, ang bait ko sa inyo, nilalahat ko na kayo eh. Sa totoo lang. Ito pa ang ginawa ninyo sa kanya. Sa amin? Gago kayo sa kalahati kayong mga gago eh. Sa totoo lang. Sige na, mahaba na to, Gracing Sai ha. Pinagtatanggol pa naman kita nung nabalitaan ko kung ano-ano mga labas na chismis dito na inano ka nung ano, gago. Ayaw kang sabihin ulit ha. Ginawa kang ano nung amo mo. Galit ako, di ba? Pinagdidemanda kita. Ayaw mo magdemanda. Testigo sana ako sa iyo. Di ba? Di ba? Alam mo yan, tinawag kita. Masakit na yung tenga ko, kako. Totoo ba yan? Sabi mo, hindi. Naniwala na ako sa'yo. Di ba? Sige na, Gracing Sai. At paulit-ulit ako, ha? Nilalahat ko na yung mga asawa ng kapatid mo. Ako lang nakakausap mo. Kabagalit ka pa nga ng asawa ni Bitchy. Sige na. God bless pa rin, Gracing Sai. Merry Christmas. Ha? Ayaw pumunta ng kapatid mo dyan. Pinapupunta ko dyan eh. Para dalawin yung nanay niya eh. Iba kasi. Alam mo naman to si mama, di ba? Napakabait. Kaya lang pag na masama ang loob niya, halos ayaw niya makita eh. Mamang, ha? May respeto kita. Ba't ka pumayag ng nagpagamit ka pa dyan sa kahayupan na yan? Ha? God bless.